Hello. Okay, magandang umaga ho. Kanina doon sa unang awit na pinakanta sa atin, yung kanta ni Don Moe na na God with Us, meron sa akin merong part doon na kung saan parang nag-iwan sa akin ng matinding impression eh. Yung sabi doon tungkol kay Christ, one of the hated race is stung by the prejudice. Ano ibig sabihin nito, ano ho? Kasi alam naman natin si Jesus Christ, isa siyang Hudyo, Jew, at saka o kaya ibang term, Israelite, ano ho. So totoo naman yung sabi ni Don Moen do sa lyrics niya na ang mga Hudyo, ang mga Israelites, they are one of the most hated race. Pansinin ninyo, ang daming gera, palagi silang inaatake, binobomba sila. Hindi lang ngayon sa panahon natin, maging nung unang panahon pa, maging nung Old Testament. Ngayon ang tanong ko, why is it that the Israelites were one of the most hated race? Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, masyado silang nagkiklaim o parang parang ang tingin nila, sila lang ang anak ng Diyos. Kasi if you're going to read the scripture, talagang pinakita ng Panginoon na, hindi, anak ko ang Israel, proprotektahan ko yan. Nakalagay pa sa Bible, in fact, I'm gonna bless those who bless you and I'm gonna curse those who curse you. Kaya siyempre, yung mga ibang nation doon, particularly mga Arab countries, naiinis. Kasi nga, the Jews are claiming that they were what? The holy nation of God. Kaya nasabi doon ni Don Moen na one of the hated race. Tapos ito pa, is stung by the prejudice. Pag sinabing stung by the prejudice, when we say prejudice, lahat ng tao merong maling paniniwala against Israel. Actually, ang topic po natin ngayon tungkol sa prejudice. When we say prejudice, isang paniniwala na mali na meron ka sa mga tao. Ayan, yan ang ibig sabihin ng prejudice. Pag sinabing prejudice, kunyari, ito may mga prejudice tayo. Minsan, pupunta akong Calionce. May nagtanong sa akin kabataan dito sa church. Sabi niya, pa saan ka pupunta? Sa Calionce, mag-cell group ako. Sama ka, sabi ko. Ayoko pumunta ron. Bakit? Baka bugbugin ako eh. Yun lang, itong batang ito na niyayaya ko, meron siyang prejudice against Calionce na bubugbugin daw siya, aawayin daw siya. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Kasama mo ako, pastor, sabi ko, hindi ka bubugbugin doon. Samantalang ako naman, masyado naman akong, maganda naman ang ko sa Calionce, wala naman akong pangit na experience dyan. Pero yung ibang mga kakilala ko, pati si Kuya Ricky, iba ang impression sa Calionce. O, di ba? Kamakailan lang, noong nakaraan, parang may tumalon yata sa ilog. Mga kapatid, yan. Yan po ang ibig sabihin ng prejudice. O, tinanong po ito, Pag sinabi nating Ilocano, ano yung prejudice ninyo? Ano naisip niyo sa mga Ilocano? O, kuripot, o, yung iba, di ba? Pag sinabing taga Mindanao, anong iniisip ninyo? Matatapang, magugulo, di ba? Yun ang maling impression. Ayan, prejudice po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. At ang nakakalungkot about prejudice, kapag tayo nakaka-experience ng masamang trato sa atin ng ibang tao, tapos nalaman natin kung sino yung gumawa ng masama sa atin, we tend to generalize and make bad impressions against this man or this group of people. Pagka naka-experience tayo ng masama, kunyari, nabudol tayo ng mga taga Maynila, ang iisipin natin, ay mga taga Maynila, puro mga mambubudol yan. Ganyan ang minsan iniisip natin. Pag nakagawa tayo o nagkaroon tayo ng masamang experience sa isang lugar, sa isang tao, gine-generalize na natin. Iniisip na natin na, hindi, pangit na ito. Hindi na maganda ang ginagawa nito. Lahat sila ganun na. Lahat sila bad na. Ito, para ma-prove ko lalo yung point ko. Siguro na ikwento ko na sa inyo to, yung Batanggenyo, yung Batangas boy. Meron siya kamag-anak dito sa Maynila. Yung ginawa niya, chinat niya yung kanyang tiyahin sa Maynila. Actually, taga U-Belt. Ayan, malapit sa Legarda. Ayan, taga doon yung bahay na pupuntahan itong Batanggenyong ito. Sabi ni Batanggenyo sa kanyang tiya, tiya, papunta na ako dyan, sabi niya. Aalis na muna ako ng Batangas sa probinsya natin. Sabi nung tiyahin, bakit? Kasi ang daming nilulublob ng mga sabungero rito sa Batangas, sabi niya. Diyan na muna ako, natatakot ako rito kasi magtatrabaho ako diyan sa Maynila. Ito na si Batangas boy. Bago umalis, actually first time niyang pumuntang Maynila, ang daming kinain.
Kala niya ang Maynila malayo. Di nung bumiyahe na siya, doon pa lang sa bus, nadudumi na siya. Kasi daming kinain eh. Pagbaba nung bus sa may Sampaloc, di naghanap siya ng CR. Saan kaya ako pwedeng dumumi rito? May nakita siyang posteron. Doon ako sisimple. Di doon siya umupo. Ang maganda kasi mga Batanggenyo, mga malilinis eh. May dala-dala siyang supot. Di doon niya nilagay yung kanyang pupo, mga kapatid. Di sabi niya, hindi ko na itatapon ito sa tabi-tabi, bibit-bitin ko na lang ito doon ko i-dispose sa bahay ng aking tiya. Di habang naglalakad siya, pagdating niya sa may Mindiola, may nagrarally. May nagrarally. Sabi nung isang rallyista, bulok itong administrasyong ito. Ang bilis ng pagtaas ng mga bilihin, ang tindi ng inflation, ang mamahal ng mga tinda, tapos ang kokonte yung mga tinitinda. Sabing ganon. Lahat ng mga timbangan, sabi niya sa palengke, ayan, may mga daya yan. Mga kulang sa kilo yan. Ang nangyari, habang nagrarally yung mga realista, dumaan yung Batanggenyo. Dala-dala niya yung plastic na may pupo. Ayan. Sabi nung nagrarally, yan, halika dito, Brad. Halika. Tinawag ko yung Batanggenyo sa stage. Etong pinamalengke mong nasa supot na yan, kulang sa timbang yan, wala sa kilo yan. Pakitaas para makita sa vlog, sabi nung Di tinaas ngayon ng Batanggenyo. Yung Batanggenyo naaanoy kasi alam niya na iba yung laman ng plastic niya. Ang ginawa naman netong rallyista, ito, wala 1 kilo ito, wala isang kilo, kulang. Nabutas yung plastic. Ano ba itong pinamili mo? Inamoy niya. Ang baho. Ginawa nila, binugbog nila yung si Batanggenyo, mga kapatid. Ito natapos na yung gulo. Pag uwi ni Batanggenyo sa kanyang tiyahin, sabi niya, Tiya, ayoko na rito sa Maynila. O bakit naman, sabi nung tiya, pagka hindi pala 1 kilo ang dumi mo, gugulpihin ka. Church, ang point po nitong kwento, nagkaroon ng prejudice si Batangas boy sa mga taga-Maynila. Ano yung prejudice niya? Pag hindi sakto 1 kilo dumi mo, gugulpihin ka, kapatid. Tama po ba? Hindi, sa totoo lang, nangyayari sa atin yan, church. Whenever we experience bad situations or bad treatment sa kapwa natin, we tend to generalize, we tend to judge, nabubuo sa atin yung tinatawag na prejudice, mga kapatid. Wherein, ayaw na natin sa kanila, may iba na tayong impression, pangit na yung pagkakatunawa at pagkakatingin natin doon sa kanila. At ang matindi, we generalize. Yan. Pag sinabi natin we generalize, kagaya ni Batanggenyo, lahat ng Manilenyo, pag gugulpihin ka pag hindi sakto 1 kilo yung dumi mo. Yun ang kanyang impression, mga kapatid. Ngayon ito, ano ang kinalaman ng prejudice sa ating mga Kristiyano? Tayong mga Kristiyano, kapatid, minsan nabubuo rin yung ating masamang impression sa mga hindi natin kauri. Diba? Pagka hindi nag-church yan, masama yan. Itong taong ito, dahil wala kay Lord yan, layuan natin yan kasi hindi maganda ang ginagawa nila. Mapupuntang impyerno yan mga yan. Di ba't meron tayong judgment, prejudice na ganon sa mga taong hindi natin kapareho at hindi natin kapareho ng pananampalataya. The good thing right now is that God is, alam niyo ba yun, yung tearing, destroying, mga kapatid, yung mga prejudice natin. Nang sa gayon, pag nawala yung prejudice natin sa kapwa natin, we will be able to accept them, to love them, and to share to them the love and the gospel of Jesus Christ. Tama po ba, mga kapatid? So ito yung title natin, Tearing Down the Walls of Prejudice, which is found in Acts 10:1-23. Okay, basahin natin ng mabilisan itong verse na titignan natin ngayon. Let's read. Tandaan natin, church, na ang Book of Acts, parang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ito'y patungkol sa mga ministry, sa mga gawa ng mga apostles ni Jesus Christ. So basically ang Book of Acts, nagsimula ang gospel sa Jerusalem, sa Samaria, palawak ng palawak, hanggang umabot to the ends of the world, mga kapatid. Okay, basahin po natin yung Acts 10:1. Sabi po rito ni Luke, yung author, at Caesarea, ito ay isang lugar sa Israel, meron daw isang tao ng pangalan ay Cornelius. Ano siya? Centurion in what was known as the Italian
regiment. Pag sinabing centurion, from the word centur, century, 100 ang ibig sabihin niyan. Ano? So itong si Cornelius, isa siyang Roman soldier na humahawak ng 100 magigiting Roman soldier. So mataas ang katungkulan nito sa military, sa Roman Empire. Ano nangyari? Sa verse 2, ang sabi po, he and all his family were devout and God-fearing. Bagamat si Cornelius ay hindi siya Hudyo, hindi rin siya Kristiyano, isa siyang pagano, pero siguro malamang sa kanyang pagkakadestino sa Israel, na-impluensyahan siya, na-curious siya about how the Jews, the Israelites worship God. And that is the reason why he became what? He became curious about God. To the point na he became a God-fearing person. Ito pa sabi, he gave generously to those in need and prayed to God regularly. Biruin mo, no? Bagamat pagano siya, pero nag-worship pala siya sa tunay na Diyos. Kaya lang para kay Lord, hindi enough yung magsimba ka lang, yung kilalanin mo lang siya. Ang gusto ng Panginoon, kailangan may mas malalim kang pagkakakilala kay Diyos, sa ating Diyos, para makonsider siya na talagang Cornelius belonged to Christianity, to the church, mga kapatid. So pagdating sa verse 3, ito po ang karugtong. Isang araw daw, 3:00 ng hapon, meron daw vision si Cornelius. Ano ang sabi? Nakakita raw siya ng anghel ng Panginoon. And then in verse 4, ang sabi po nung angel kay Cornelius, tumingin daw yung anghel, at si Cornelius daw ay tumingin doon sa anghel at natakot. Panginoon, ano ito? Sabi niya. So ang sabi ng anghel sa kanyang vision, yung panalangin mo, tsaka yung mga offering mo, pagtulong mo sa mga mahihirap, ay nakarating sa Panginoon. Nakita nyo to, church? Bagamat hindi pa siya totally converted, bagamat hindi pa siya totally devoted kay Jesus Christ, pero yung kanyang panalangin at kanyang pagtulong sa mga hirap, yung kanyang pagmamahal sa kapwa, napapansin ng Panginoon. Anong sabi ng angel karugtong pa? Sa verse 5, ito pa ang sabi, magpadala ka ng tao mo patungong Joppa, parang Opa, mga kapatid, Yan. Yung Joppa, siguro parang somewhere, Tel Aviv, sa part ng Israel. Medyo northern side. Medyo taas, nasa taas ito ng Gaza Strip. Punta ka sa Joppa, tapos hanapin mo roon yung lalaki na ang nagangalang Simon, na ibang tawag din sa kanya ay Pedro. Ito na ang utos nung Panginoon sa kanya. Sabi pa dito, si Peter, o si Simon Peter, ay nanunuluyan kay Simon na tanner. Pag sinabing tanner, gumagawa yata ng balat. Sabi pa rito, whose house is by the sea. Nasa gilid lang ng dagat. Yung tinutuluyan ni Peter. And then in verse 7, he told him, when the angel who spoke to him had gone, Cornelius called 2 of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. So biruin nyo, ito maganda kay Cornelius. Bagamat hindi na totally kilala si Lord, nagpe-pray siya, tumutulong siya sa mga mahihirap. Ito pa maganda, meron siyang mga servant na naging kagaya na rin niya. Cornelius was able to influence his servants, his people, to be like him, to be a followers, to be a seeker of God. So pagdating sa verse 8, ano po ang karugtong? Ito na, he told them everything that had happened and sent them to Joppa. Nagpadala si Cornelius ng mga tauhan niya sa Joppa para sunduin si Simon Peter. Si Simon Peter, apostol ni Jesus Christ. Sa verse 9, tingnan po natin yan. Ito po, nag-shift yung kwento. Kay Pedro naman. About noon, the following day, as they were on their journey, habang papunta na raw yung mga tauhan ni Cornelius sa bahay ni Pedro, si Pedro raw, ginawa? Pumunta sa taas ng kanyang tinutuluyang bahay at nanalangin. Ano ang panalangin ni Peter? Sa verse 10, tingnan po natin. Nagutom daw si Pedro, siguro malamang kakagaling sa fasting. Nagutom siya at gusto niyang kumain. Ngunit, and while the meal was being prepared, he fell into a trance. Parang nagkaroon siya ng vision, nakaidlip siya, parang nawalan siya ng malay temporarily, nagkaroon ng panaginip. Ito ang nangyari. Ano yung napanaginipan niya? So para palang si Cornelius tsaka si Peter nagkaroon ng panaginip.
Ano nakita ni Pedro? Ito na. Nakita niya yung langit na bumukas at sabi, something like a large sheet being let down to the earth by its four corners. Parang merong isang malawak na space ang bumukas na nagmula sa langit. Ano yung nakalagay dun sa malawak na spasyo na yan? Ano? Sa verse 12, nakalagay po rito, it contained all kinds of four-footed animals. Nandun daw yung mga hayop, iba't ibang uri ng hayop, as well as mga reptiles. Pag sinabing mga reptiles, ayan, ito yung mga uri ng mga hayop na may mga kaliskis na naninirahan sa lupa. Kagaya ng pagong, kagaya ng buhaya, kagaya ng ahas, kagaya ng mga politiko. Hindi, ayan, basta reptiles, mga kapatid. Ayan. So ito na nangyari. Andun yung iba't ibang uri ng mga ng mga hayop, mga kapatid. Ayan. At maging ang sabi rito, as well as reptiles of the earth and birds of the air. Ano? So ano nangyari? Sa verse 13, then a voice told him, "Get up, Peter, kill and eat." So mamaya-maya, nung nakita ni Pedro iba't ibang uri ng mga hayop, siguro nare-realize ni Peter, ano to? Tinuturuan mo ba ako ng zoology, Lord? Tinuturuan mo ba ako ng biology, Lord? Kasi iba't ibang uri ng hayop ito, Lord eh. Kaya lang kasi nga, ang mga Hudyo kasi, pagdating sa mga hayop, stricto sila. Limited lang ang mga animals na pwede nilang katayin at kainin at hawakan. So sa mga Hudyo, ang madalas na kinakain nila, baka, tupa, kambing yata. Ano. Pero bawal silang kumain ng baboy, ng mga marurumi, ng mga reptiles. Pero dito sa vision, nakakita si Pedro ng mga pinagbabawal ng mga hayop na kainin na nakalagay sa Old Testament. So pagdating dito, sabi ng Panginoon, sige, katayin mo yung kumain ka. Anong sagot ni Peter sa verse 14? Surely not, Lord. Ayoko niyang Lord. Ayoko nang kumain ng baboy, Lord. Ayoko kumain ng mga sawa, ng mga kung ano-ano, mga reptiles. Ayoko kumain ng bayawak. Ayoko kumain ng mga ibon na unclean. Ano sabi niya? I have never eaten anything impure and unclean, sabi ni Pedro. Ibig sabihin, si Peter, meron siyang prejudice. Ano yung prejudice niya? Hindi ako kumakain ng mga unclean animals. Hindi ako kagaya ng mga Hudyo o ng mga Gentiles. Kasi pag sinabing Gentiles, ng mga tao na non-Jewish blood ito eh. Hindi ako kagaya ng mga pagano, ng mga Gentiles na kumakain ng mga pagkaing marurumi. Mga pagkain ng mga mahihinang nilalang. Ano ni Pedro eh. Yan yung kanyang impression eh. Yan yung kanyang prejudice, mga kapatid eh. No? So, yung mga Gentiles, ang tingin niya, madudumi, hindi niya kauri, at hindi siya kumakain ng mga pagkain nila. Ngayon, ano ang sagot ng Panginoon sa verse 15? The voice spoke to him a second time. Pangalawang beses. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong tawaging marumi ang mga bagay na nilinis na ng Diyos. Ibig sabihin pala, mga kapatid, si Peter during that time, binibigyan na ng Panginoon ng pagkakataong kumain ng crispy pata, lechon belly, chicharon, bagnet. Ang sasarap, mga kapatid. Di ba't ang sarap, mga kapatid, pagka ikaw ay nakakakain ka nito? Yung iba sa inyo parang natatakam na kasi hindi kumakain ito kasi bawal. Ayan. Bawal in a sense na, hindi, may alta presyon ako eh. Nagme-maintenance ako. Biruin mo, no? Siguro kung ikaw si Peter, nakakita ka ng crispy pata, nakakita ka ng sisig, nakakita ka ng lechon paksiw, chicharon bulaklak. Yak, Lord! Hindi ako kumakain nito, Panginoon! Marurumi yan, Lord! Ayoko ng pigs. Ayan. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong sabihing marumi ang nilinis na. Verse 16, ano pa ulit ang nangyari? This happened 3 times. Pero mo 3 beses nangyari. Ibig sabihin, pagka 3 beses inulit sa'yo ang mensahe, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi pa nagigets ni Peter. Ibig sabihin, matigas ang ulo ni Peter. Ibig sabihin, mapilit si Peter na ayaw niyang kumain nito. So, biro mo 3 beses inulit ng Panginoon. And immediately, after the 3rd time, the sheet was taken back to heaven. Nawala na yung, kumbaga, nawala na yung menu sa restaurant eh. Umakit ulit sa langit. Pero ang sabi ng Panginoon, may signal ka na. Pwede ka nang kumain ng lechon, pwede ka nang kumain ng crispy pata, pwede ka nang kumain ng liempo, longganisa, tocino, o kaya kung ano-anong pagkain dyan, adobong baboy na masarap,
na meron pang ginarnishan ng bawang tsaka butter, parang nagugutom na tayo lahat. Ituloy ko pa ba ito, mga kapatid? Ayan, ano. So, lahat yan, sabi ng Panginoon, pwede mo nang tirahin, kainin. So, siguro si Peter at the third time, he was convinced na, sige, makalabas nga mamaya, bili ako ng sisig. Ayan. Pagdating po doon sa verse 17, ano po ang karugtong? While Peter was wondering, biruin mo 3 beses na nga nangyari, inuulit-ulit pa rin niya, no? Parang nagtataka pa rin siya. While Peter was wondering about the meaning of the vision, the man sent by Cornelius found out where Simon's house was and stopped at the gate. Ito na, dumating na yung mga tauhan na ipinadala ni Simon, ni Cornelius. Ano ang sabi sa verse 18? Ayan. They called out asking if Simon who was known as Peter was staying there. So siguro kumakatok, akala ng mga kapitbahay, Lazada, Grab, o ano. Siguro, andyan, tao po, andyan po ba si Simon na AKA, also known as Peter? Ayan, pagdating sa verse 19, ito po, while Peter was talking or was thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, 3 men are looking for you. May 3 kalalakihan ang naghahanap sa iyo, Pedro. So kanina, isip ni Pedro, pagkain, mga baboy, mga putahing masasarap, ngayon may biglang tao na naghahanap na sa kanya. Ano nangyari sa verse 20? Pumunta siya doon saan? Sa baba, sabi ng angel, do not hesitate to go with them, for I have sent them. Yung pala, sinusundo pala siya ng 3 lalaking ito. And then in verse 21, Peter went down and he said to the men, ako yung inyong hinahanap, bakit kayo napunta rito? Verse 22, the Apostle Peter continued, the man replied, we have come from Cornelius the centurion. Nanggaling kami kay Master Cornelius. Pinapunta kami rito. Ang sabi ng mga kanyang mga servant, yung 3, si Sir Cornelius, religious or righteous, God-fearing man who is respected by all Jewish people. Tapos meron pong anghel na nagpakita sa kanya na sinasabi, a holy angel told him, sabing ganyan, to have you come to his house so that he could hear what you have to say. Pinapapunta ka siya sa amin para ikaw ay magturo, mag-preach sa amin. And then in verse 23, yung last verse natin, then Peter invited the men into the house to be his guest. Ito matindi, mga kapatid. Ang mga Jewish people, they don't invite Gentiles to come inside of their house. Pero pinapasok ni Pedro yung mga tao na hindi niya kauri doon sa kanyang pinanunuluyang bahay. Nakipag-fellowship siya, nakipag-bonding siya. Tapos ang sabi po, the next day, Peter started out with them. Sumama na si Pedro sa kanila, and some of the brothers from Joppa went along. Ano po ang point ng kwento natin? Sinisira na po ni Lord yung prejudice sa puso at isipan ni Pedro. Actually, hindi lang si Peter dito ang may prejudice. Maging si Cornelius may prejudice din sa mga Hudyo. Kasi ang tingin ng mga Gentiles sa mga Jewish people, exclusivist sila lang ang anak ng Diyos, may pride itong mga taong ito. Akala nila sila lang yung maliligtas. Ayan, sila lang yung favored by God. Pero during this time, especially in the book of Acts, God was showing and telling to the whole world na hindi lang pala ang mga Hudyo ang mahal niya, kundi lahat na ng uri ng mga tao, kasama ang mga Pilipino, mga kapatid. Ginamit lang pala ng Panginoon ang Israel, ang mga Israelita, para doon siya mag-work out through human history at doon lumabas si Jesus Christ. At yung pag-ibig ng Panginoong Isus ay ipadama sa buong mundo, mga kapatid. So dito po sa nabasa po natin, meron tayong 5 bagay na matututunan about prejudice. Ito po, number 1. Ayan. We all have the tendency to prejudice. Totoo po yan. Lahat tayo nakakapag-judge sa tao. Lahat tayo may mga maling impression sa tao. Lahat tayo may maling paniniwala, may maling hinala o may tamang hinala sa kapwa natin, mga kapatid. Totoo po yan. Lalo na kapag nakakaroon tayo ng bad experiences sa kanila, ayoko nang dumaan dyan sa karwatan. Ayan, ang daming nang-hold up dyan.
Ayokong dumaan. Huwag kang dadaan doon sa port area. Ayan, pag dadaan tayo ng port area, isarado niyo yung bintana ng L3 kasi baka mamaya hablutin yung cellphone ninyo. O, ayan, di ba? Ang impression natin is this. Lahat ng mga tao roon is snatcher, mga kapatid. O, nakita nyo, no? Lahat ho tayo, meron tayong tendency to prejudice. Church, tandaan natin, ngayon na kay Lord na tayo, at nais ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao, kaya lang ang problema, hindi tayo makapag-share eh. Hindi tayo hindi tayo makapag-bonding sa hindi natin kauri kasi nga merong walls of prejudice. May harang eh. Sasabihin mo, gusto ko sana makipagkaibigan sa iyo eh. Kaya lang, ibang uri ka, ibang uri rin ako. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng relationship eh. Kasi nasaan ka na ko ni Romeo eh. Ikaw naman nasaan ka ni Juliet. Ayan po yung prejudice, mga kapatid. Gumagawa ka agad ng wall para hindi ka na makapunta o hindi ka na makapag-relate sa ibang tao. Si Pedro, ganyan ang katwiran niya eh. Nung pinakitaan siya ng Panginoon ng pagkain na bawal, ang sabi niya, Lord, marurumi yan, yaki kadiri yan. Alam niyo naman, Panginoon, mula pagkabata hanggang ngayon, hindi pa ako nakakatikim yan. Ayan. So, ang point nito, lahat ho tayo, meron tayong prejudice. Pag sinabing prejudice, maling impression sa tao, maling pangit na paniniwala sa kapwa natin. Ayan. Pangalawang bagay, may nakalagay pa ba dyan? Sabi po rito, we tend to categorize people by race, belief, and background. And then, we judge them because they are different from our group. O, nakita nyo yan, mga kapatid. So, ang tao pala, kinakategorize natin, ito dito ka, ito dito ka, ito ganito ka. Pipiliin ko lang kung sino yung safe samahan, safe na pwedeng kaibiganin. Kasi, I tend to categorize people, mga kapatid. Ayan. Pangalawang bagay na pwede na po natin matutunan, aside from this, ito po. God patiently breaks our prejudice so He can use us. Ano ang ginawa ni Peter, mga kapatid? Ni Lord kay Peter? Nilatagan ng menu. Nandun yung mga baboy, nandun yung mga unclean animals, nandun yung mga birds, nandun yung mga reptiles. Ang sabi pa nga eh. Ang sabi ng Panginoon, pwede nang kainin yan. Nakita niyo yung tiyaga ng Panginoon kay Pedro para sa turuan at para wasakin ni Lord yung prejudice niya against the other people, against the Gentiles. Ang tiyaga ng Panginoon. At ang sabi doon, 3 beses ginawa at inulit-ulit ng Panginoon na pwede nang kumain yan. Biro mo, 3 beses. Ang matindi kay Peter, listen to this ang matindi kay Peter, saan siya naninirahan? Sa bahay ni Simon the Tanner. Pag sinabing tanner, di ba, mambabalat? Anong trabaho ng tanner? Sa balat. Nagproproseso ng balat. Di ba pag sinabing balatan, mabaho, malansa, madumi. Kasi pinoproseso niya yung balat eh. Meron akong kakilala dyan sa May Kawayan. Actually, yung 2 asawa ng hipag ko, taga May Kawayan eh. Si Christian tsaka si Kuya Sammy. Minsan napagkwentuhan namin, talagang tubong May Kawayan sila. Sabi ko, bakit nakalagay sa record, yung ilog daw ng May Kawayan, isa sa pinakamadumi. Sabi nung 2 bilas ko, kasi dati dito balatan yan eh. Kaya naging madumi yung ilog ng May Kawayan kasi dyan tinatapon lahat yung mga chemicals na ginagamit para i-process yung mga balat na ginagawa. Kaya pala sa May Kawayan, ang dami mga sintron. Aside from from paggawa ng mga processed gold, May Kawayan kilala rin yan eh. So doon daw lahat na itatapon yung mga waste materials na ginagamit nila sa balat at maging sa ginto doon sa ilog. So ibig sabihin pala, ito palang si Peter, nagpapakalinis ka Peter, pero you yourself is living under an unclean environment. Di ba? Ibig sabihin pala si Peter, grabe, namumuhay pala siya na parang isang hypocrite na sasabihin niyang hindi siya kumakain ng baboy, hindi siya kumakain ng mga maruruming hayop kasi marumi nga, pero nakatira naman siya sa isang maruming environment. Ano ba ginagawa nung tanner, nung tagagawa ng balat? Di ba pagka mga dead animals, hinahawakan nila yan, nakalagay sa law, bawal humawak ng dead animals.
binabalatan nila, pinoproseso nila. Mismo si Peter nakatira ron eh. Nakita niyo ito mga kapatid? Ang nakakalungkot sa mga Christian, we tend to judge other people. Kaya lang ang problema, yung judgment natin sa atin din mismo nakakonect. Nakita niyo sa case ni Peter, he is telling people unclean while he is living under the roof of uncleanliness, mga kapatid. Oh, di ba? Kaya ang tiyaga ng Panginoon to break the prejudice na na kay Pedro. Ano? Kumbaga, ang gusto sabihin ng Panginoon dito, sinasabihan mong unclean yung kapwa mo, yung mga Gentiles, mismong ikaw, unclean din. Oh, di ba? So, ang Panginoon matyaga, mga kapatid, para sirain sa ating puso't isipan yung tinatawag na prejudice, mga kapatid. O, may tanong po ako sa inyo ngayon. Kamusta na kapatid ang pananaw mo sa kapitbahay mo ngayon? Kamusta naman ang tingin mo sa mga katrabaho mo ngayon? Kamusta na ang tingin mo ngayon sa mga ibang grupo ng mga tao, mga kapatid? No? Actually, totoo naman eh. We tend to judge, we tend to categorize, we tend to label, to brand other people. Tapos pagka medyo hindi natin kapareho yan, didistansya tayo. Pag medyo kapareho natin yan, lalapit tayo. Pero ngayon, ang pinag-uutos ng Panginoon, hindi, si Lord wala ng partiality kasi lahat ng tao anak ng Panginoon at nais niyang mailigtas po ang lahat, mga kapatid. So yan, pangalawang bagay na pwede nating makuha, matyaga ang Panginoon para sirain sa atin yung mga judgments natin, yung mga prejudice natin sa buhay. Pangatlong bagay, tingnan po natin ano, God loved and wanted all people to be saved. Nakita nyo nangyari sa istorya, si Lord yung nag-orchestrate para magkaroon ng vision si Cornelius. Si Lord din yung nag-initiate para magkaroon din ng vision si Peter na ma-realize niya na meron pala siyang prejudice, mga kapatid. At si Lord din ang nag-influence kay Cornelius at kay Peter para sila ay magtagpo, mga kapatid. Nakita na po mga kapatid on how God intervened human history para lamang i-connect niya ang mga taong hindi konektado sa isa't isa, para lamang gumawa siya ng relationship sa mga tao na mayroong iba't ibang paniniwala at background sa buhay. Ano? So, bakit kaya ganyan? Kasi nga, mahal ng Panginoong Diyos ang lahat ng tao at nais niya sila ay maligtas. Mga kapatid. Kumbaga si Lord yung nag-influence ang parang nagreto, nag-connect, para sila ay magkalapit si Pedro at si Cornelius, mga kapatid. Actually, itong kwento po natin na ito yung first scenario in the book of Acts na merong mga Gentile converts na naganap sa Bible. Ayan, Next, ito pa ho. God is actively involved in the saving of the Gentiles by arranging Cornelius and Peter's encounter. Kita nyo yan, mga kapatid. So si Lord talaga, Kaya minsan, church, tandaan natin, minsan magtataka ka, sa trabaho, sa school, o kaya sa paglalakad lang, ano kayang ibig sabihin nito, Lord? Bakit parang ang gaang agad ang loob ko sa Kanya kahit ngayon ko pa lang siya nakilala? Bakit kaya itong bagong lipat na kapitbahay namin, parang ang gaang agad ng loob ko sa Kanya? Baka mga kapatid, mala Cornelio tsaka Pedro ang ginagawa ng Panginoon sa'yo. Who might know, baka mamaya gagamitin ka ng Panginoon to share Jesus Christ sa mga bagong taong nakikilala mo. O minsan magtataka ka, yung mga tao kinaiinisan mo, ngumingiti na sa'yo. Uy, ngumingiti na siya sa akin Bakit kaya? Anong ibig sabihin ito? Ako lang din minsan nagtataka May mga taong lumalapit sa akin na dating kakilala ko, pero nagpaparamdam, mga kapatid. Aside from manghihiram sila ng pera, mga kapatid. Pero nagpaparamdam sila. Siguro minsan iniisip ko, baka pagkakataon ito, tumulong, mag-share, magkamustahan kami ng mga dati kong kakilala, madala sila kay Lord. Baka naman si Lord talagang dinadala ka niya sa situation na ganyan, bagong tao, bagong kakilala, bagong tropa, bagong kaibigan, para ikaw ay maging Pedro, na maging tagapagpalaganap ng salita ng Diyos sa mga taong wala kay Lord. Okay, next, sunod. Aside from that, ito pa. When God breaks our prejudice,
we must learn to obey Him and accept others. Nung tinanggal na ng Panginoon yung maling impression ni Peter against the Gentiles, alam niyo, kailangan pala sumunod agad siya eh. At saka tanggapin yung mga taong pinapakilala ng Panginoon sa kanya. O may tanong po ako sa inyo, bakit kinakailangan pa ni Pedro na pumunta sa bahay ni Cornelius? Actually, naisip ko rito, church, pwede naman siguro yung angel na lang ang mag-evangelize, ha? Pwede naman siguro sabihin ng angel, o sige, Cornelio, ito ang one verse evangelism, ito yung John 3:16. No. Cornelius, tinatanggap po ba si Jesus Christ bilang tagapagligtas? Sasabihin naman ni Cornelio, opo. O sige, bautismohan na kita. Pwede naman gawin na ng angel yun eh. Pero bakit kailangan pa na si Pedro ang maggagawa, ang mag-share, ang magbabaptize, ang mag-explain ng Christian doctrine, ang magdi-disciple kay Cornelius? Bakit ganun? Kasi nga kailangan tayo ng Panginoon tayo ang gagamitin niya para i-reach out yung mga taong wala pa kay Lord. Di ba pwede naman yung angel pero hindi yan ang ginawa ng Panginoon. Kapatid, tandaan po ninyo, no? Ang evangelization ng buong mundo, ang pag-share ng gospel, hindi trabaho ng angel. Sabi mo sa katabi mo, trabaho natin yan. So ito na, nung nasira na ng Panginoon yung prejudice kay Pedro, ano ginawa ni Peter? Sige Lord, pwede nang kumain ng baboy, pwede nang makipagtropa sa mga unbeliever, pwede nang sumama, Panginoon. Ayan. O tandaan natin, sa Bible, may mga verses na sinasabi rito na kapag kakaibigan mo raw yung sanlibutan, kaaway ka raw ni Lord. Pero tandaan po natin, kung ang purpose mo para kaya ka sumasama sa mga unbeliever, para maging kagaya nila, diyan ka na nagiging kalaban ni Lord. But if your purpose is, kaya ka nakikipag-mingle sa mga unbeliever is para i-share si Jesus Christ, mahal mo sila bilang kaibigan mo, and to win them, okay na katwiran yan, mga kapatid. Pero kung bakit ka nag-join sa mga unbeliever, para maging kagaya kanila, bad po yun, mga kapatid. So dito po, ang purpose ng Panginoon is hindi para i-convert si Peter na maging Gentile, but to convert a Gentile person like Cornelius sa pagiging Kristiyano, mga kapatid. Dito na tayo matatapos. Conclusion natin. Ano ang conclusion natin? Listen to this, church. God will use us powerfully when we give up our prejudice and obey Him. Ano ang nangyari kay Peter during this time? Na-realize niya mahal ni Lord ang lahat ng tao. Alam niyo po kung minsan, mga kapatid, kailangan ni Peter ng reminder Bakit? Kasi pansinin po ninyo ito, Ano ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 28:18 hanggang last verse? Humayo kayo, but go therefore to all nations, sabi ng Panginoon At i-preach daw baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and surely I am with you until the ends of the world, sabi ng Panginoon. Ano sabi? Go to all nations. Bakit dito parang ayaw pumunta ni Peter sa isang tao na hindi niya kagaya? Tingnan nyo, Sinabi pala ng Panginoon yung kanyang purpose na lahat ng nationality ay nais niyang maligtas. Pero bakit dito sa Acts 10, si Peter nagtatanong, si Peter nagque-question, si Peter nagkakaroon ng prejudice? Ibig sabihin pala, tayo pala mga Kristiyano have a strong tendency na makalimot sa goal, sa purpose natin bilang Kristiyano. Kaya itong verse, chapter 10 ng Book of Acts, reminder to kay Peter Ano po ang sabi sa Acts 1:11? 1:8 rather. Ano sabi niya? But you will be my witnesses. Sabi niya, in Jerusalem, in Samaria, at sa dulo ng dako ng mundo, sabi ng Panginoon. Ba't parang nakalimutan yata ni Peter yung sinabi ng Panginoon sa Acts 1:8 tsaka sa Matthew 28 pagdating ng Acts 10? So dito parang nireview ng Panginoon si Peter. Peter, gising. Di ba't sinabi ko na ang mga Grego, ang mga Hintil, ang mga hindi Hudyo, mahal ko rin? Bakit ngayon, Peter, ba't parang nagkakaroon ka ng exclusive mindset? Ba't parang nagkakaroon ka ng prejudice? Umayo ka na, punta ka na kay Cornelio, bangon na.
Kaya mga kapatid, di ba't kailangan natin na ma-remind, mapaalalahanan tayo ng ating purpose in life? Ano? Kaya ngayon, maganda, tanggalin na natin lahat ng mga lahat ng mga maling impression sa tao. Dapat ang tingin natin sa tao, may kaluluwa rin yan, na mahal din ni Lord yan, na dapat mailigtas yan. No? Sa totoo lang, church, yung mga tao na yan na nakapaligid sa atin, may mga prejudice din sa atin yan eh. Kung minsan maganda, kung minsan pangit, pero madalas pangit. Ang tingin natin sa kanila, ay pag Christian, mabait yan. Behave yan. Pagka Kristiyano, mabait yan. Marunong maglinis sa yan. Marunong maglinis ng tapat ng bahay niya yan. Ayan. Tsaka pagka Christian, hindi nagbibideo kaya hanggang alas 3 na madaling araw yan. Ayan. Ayan. May mga impression sila sa atin eh. Ano pa yung mga, ito naman yung mga pangit na prejudice ng tao sa atin. Ay, mga Christian, mga judgment yan, mga yan. Judgmental yan, mga yan. O mga mapanghusga yan, mga yan. Mga banal-banalan yan, mga yan. O, yan naman yung nila sa atin. Yan yung sinasabi naman nila against sa atin. Pero alam niyo, church, to cure those prejudice na against sa atin, para malinawan sila, what if gayahin mo yung ginawa ni Peter? Puntahan mo sila, i-share mo yung gospel, mahalin mo, ipag-pray, kausapin. Siguro ako naniniwala by doing this, matatanggal yung mataas na harang ng walls of prejudice na nagdi-distance sa'yo at sa kapwa mo. Kumbaga, Lord, tinitibag na ng Panginoon, dinedemolish na ni Lord yung walls of prejudice para makapag-reach out pa tayo ng maraming tao sa ating Panginoon, para sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayo, mga kapatid, right now. No? Ngayon po magre-remind ako, sino dito yung gustong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas? Ayan. Ano ba yung istorya ng gospel, pastor? Actually, ang gospel, simple lang naman eh. Lahat ho tayo nagkasala. At tandaan natin, ang kasalanan, yan yung nakakapag-separate sa atin at sa ating Panginoon. So, God hates sin, and at the same time, God loves sinners. Ano ho? So, nais ng Panginoon pala na ikaw'y maligtas. Kaya lang ang problema, makasalanan ka. Kailangan matanggal, mawala ang kasalanan sa buhay mo para ikaw ay makasama ni Lord sa langit at mailigtas ka niya. No? Kumbaga, ang sin, parang sakit yan eh. Parang cancer yan eh, na sinisira ang buhay natin eh. So, ang nais ng Panginoon, tanggalin ang kasalanan sa buhay natin. Nang sa gayon, malinis niya tayo at tanggapin niya tayo bilang kanyang mga adopted children, mga kapatid. So para mangyari at para maging posible ang kaligtasan, pinadala ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ano sabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Na ang sino mang manampalataya at maniwala sa Kanya at mag-surrender ng buhay sa Kanya ay maliligtas at hindi mapaparusahan. Magkakaroon ng, sabi ni John, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ngayon, open ang harapan, kapatid. Nandiyan si Jesus Christ. Malamang nangungusap siya ngayon, Nak, mahal kita. Tanggapin mo si Lord, kapatid. Humingi ka ng kapatawaran sa Kanya, isuko mo yung buhay mo sa Kanya at tanggapin mo siya sa tubig ng bautismo. And then, live a life na kay Kristo na. Mamuhay ka ng bagong buhay na may bagong pag-asa, may bagong purpose, meron ka ng bagong mga kaibigan, bagong family, may church ka na kinabibilangan, may bago ka ng identity in Christ, may bago ka ng buhay kay Christ, kapatid. So ngayon, kapatid, if ever na nare-realize mo, tinatawag ka na ng Panginoon ngayon, you can surrender your life to Christ right now. Manalangin ka, mangusap ka, sabi mo, Lord, I'm sorry, namuhay ako ng wala sa kalooban mo, namuhay ako ng makasalanan, namuhay ako ng may karumihan. So ngayon, Father, I am accepting you as my Lord and Savior. So tandaan natin, pag sinabing Jesus is Lord and Savior, pag sinabing Savior ito, niligtas ka na niya sa kasalanan. Dinala ka na, dadalhin ka na niya sa langit. Yan yung ibig sabihin ng Savior eh. Pero ito matindi, yung Lord. When you say that Jesus is Lord, ito ang ibig sabihin ng pag si Jesus ay Lord, siya na yung nasusunod sa buhay mo, hindi na ikaw. Siya na yung master, hindi na ikaw. Ibig sabihin, sa bawat puso natin, may nag-iisang trono dyan eh.
Kaya lang ang problema, doon sa trono ng puso natin, may tatlong power ang nag-aagawan dyan. Alam niyo kung sinong nag-aagawan dyan? Yung sarili mo, yung demonyo, tsaka si Lord. Di ba there were times na nasusunod sa buhay natin, ikaw? There are times na ang nasusunod, yung demonyo. Pero, kailan sa buhay mo nasunod at naghari ang Panginoong Hesus sa buhay mo? Ito matindi. Kung minsan, ang nakaupo sa trono ng buhay natin, ikaw, kalong-kalong natin yung demonyo, mga kapatid. Ibig sabihin, ka-perpetrator natin yung demonyo pag hindi sa kasalanan eh. Pero si Lord nakatingin lang, sabi ng Panginoon, I want to conquer that seat of your heart. Gusto niyang maging Lord and Savior sa buhay mo. Kaya kapatid, if ever na na-realize mo ngayon na wala ka pa kay Lord, pwede bang i-dethrone mo yung sarili mo? Pwede bang i-kick out mo na si Satan sa buhay mo at sabihin mo, Lord, take your place. Take your place. Lord, ito na yung umupo ka sa buhay mo. No? Ikaw na yung maghari, ikaw na yung masusunod. Sige kapatid, if ever kinukonvict ka ng Panginoon right now, pwede kang lumapit, pwede kang mag-pray ngayon, pwede mamaya pagtapos ng church, pwedeng kausapin mo ako, sabihin, mag-pray tayo sa kung paano kung paano tanggapin si Jesus Christ sa buhay natin. Okay, sige po, tayo po yung manalangin. Father, once again, O Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa pag-demolish, O Lord, ng walls of prejudice sa buhay namin. Totoo, Panginoon, naging judgment kami, naging exclusive kami, naging malayo kami, Panginoon, sa kapwa namin. Kasi ang katwiran namin, iba sila, iba kami. Pero ngayon, Father, salamat dahil ipinakita niyo, Lord, sa kwento ni Peter at ni Cornelius, na pwede palang pagtagpuin, pwede palang ipag-unite ang dalawang uri ng tao na may extreme na pagkakaiba pagdating sa background, sa pag-uugali, sa traditions at paniniwala. And dito, Lord, sa aming message na narinig, salamat dahil nakita po namin na hindi lang po kayo ang Diyos ng mga Israelita. Kayo po ay Diyos ng buong mundo. Kayo po ay tagapagligtas hindi lang ng mga Hudyo, bagkus tagapagligtas pala ng buong mundo. Kayo po ay Panginoon, hindi lang ng mga Hudyo, Panginoon, bagkus Panginoon pala ng buong mundo. And salamat, O Lord, dahil nabuksan ang aming mga kaisipan ngayon that from now on, O Lord, mai-extend nawa namin, Panginoon, yung aming pag-ibig, yung aming mission, yung aming circle of friends, Panginoon, naway lumawak pa, Panginoon, sa mga taong wala pa po sa inyo. Nawa, Father, tulungan niyo kami kagaya ni Peter na maalis yung prejudice sa buhay namin at tulungan niyo kaming mag-obey at sumunod po sa inyo na kung saan niyo man ho kami dalhin, Panginoon. Father, maraming salamat po, O Lord. Panginoon, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen.